Labis na nagulat ang lahat nang marinig nilang gusto talaga ni Ara na tulungan si Teresa na maibalik sa dati nitong anyo. Nagtanong si Igarashi kung posible nga ba talaga ang ganoong bagay. Ipinahayag ni Ara na wala pa siyang kasiguraduhan, pero may nagsabi sa kanya na kung maaalis ang sumpang nagbago kay Teresa, maibabalik din siya sa kanyang orihinal na anyo at kung may nakakaalam ng impormasyong iyon, ibig sabihin ay nagawa na ito noon kaya sigurado siyang may paraan para mangyari iyon. Biglang nagsalita si Luisa at iginiit niyang may kaunti siyang nalalaman tungkol dito. Hindi man siya sigurado sa lahat ng detalye at narinig niya na kung gustong alisin ang ganitong uri ng pagbabago at kailangan nilang pumunta sa katedral sa District 4, pero hindi magiging madali ang pagpunta roon dahil mas mapanganib ang District 4 kumpara sa District 8. Sinabi ni Ara na hindi niya pipilitin ang sino man dahil naiintindihan niyang maaaring may ayaw sumama. Gayunpaman ay gusto niyang marinig ang opinyon ng lahat tungkol sa plano niya, agad namang sinabi ni Igarashi na sasama siya kay Ara. Ayon kay Igarashi ay malaki ang naitulong ni Teresa sa kanya nitong mga nakaraang araw kaya gusto niyang suklian ang kabutihan nito, isa pa alam niyang hindi pa dalos-dalos si Ara at hindi nito ilalagay sa panganib ang grupo dahil hindi iyon ang ugali niya. Naalala pa niyang noong magkasama pa sila sa opisina. Madalas nitong alalahanin ang mga katrabaho para hindi mapagod ng sobra at kapag walang pumipigil dito ay siya pa ang sasalo sa trabaho ng iba hanggang sa mapagod ng husto, kaya gusto niyang manatili sa tabi ni Ara upang masigurong hindi na ito muling magpapagod ng labis. Ipinaliwanag rin ni Misaki na sasama siya dahil pakiramdam niya ay mas matagal siyang mabubuhay kung mananatili siya sa tabi ni Ara. Gusto rin ni Suzuna na tumulong subalit nais muna niyang marinig ang opinyon ni Alicia. Bago pa man iyon, iginiit ni Alicia na gusto niyang sabihin ang buong katotohanan sa lahat at alam na ng grupo na may dinadala siyang problema at ang pangunahing dahilan nito ay ang kanyang espada. Ipinaliwanag niyang nakuha niya ito mula sa isang treasure chest na lumitaw matapos talunin ang isang named monster. Nang gamitin niya ang espada, sa kanya nalaman na isa pala itong cursed weapon na kayang baguhin ang job ng sino mang hahawak nito. Binago ng espada ang kanyang job mula sa sword fighter at ginawa siyang cursed bloodesman at bukod pa rito, binigyan siya nito ng berserk skill na automatikong nag-a-activate tuwing matalsikan siya ng dugo ng ibang tao gusto man niya o hindi. Tinanong ni Ara kung bakit hindi muna niya sinuri ang espada bago ito gamitin. Ipinaliwanag ni Alicia na noong miyembro pa siya ng White Knight Brigade ay sobrang obsessed ang grupo sa pagpapalakas ng kanilang kapangyarihan, dahil dito ay pinilit siyang gamitin agad ang espada dahil wala silang pakialam kung may sumpa man ito o wala. Naiintindihan ni Suzuna ang sitwasyon ni Alicia dahil siya rin ay may sariling sumpa, kaya gusto rin niya itong tulungan kaso kapalit nito, hiniling niyang tulungan din siya ni Ara na makahanap ng paraan upang maalis ang sarili niyang sumpa. Nang magkaisa na ang lahat, ipinagpatuloy nila ang kasiyahan hanggang gabi at pagsapit ng uwian, lasing na lasing sina Igarashi at Luisa kaya nag-alok sina Misaki at Suzuna na ihatid ang dalawa pauwi. Samantala ay nagtungo si Ara sa Mercenary Guild upang makipagkita kay Ayla, subalit hindi siya naroon para ibalik si Teresa kundi upang bilhin siya at opisyal na maisama sa kanyang party. Nagulat si Ayla dahil nakapag-ipon si Ara ng ganoong kalaking halaga sa loob lamang ng isang araw. Kaso binanggit ni Ara na sinuwerte lang siya, dagdag pa niya na magpapatuloy siyang kumilos ng maingat at balang araw ay maibabalik din niya si Teresa sa pagiging tao gaano man iyon kahirap. Ipinaliwanag ni Ayla na itinayo niya ang Mercenary Guild upang magkaroon ng tahanan ang mga demi-human tulad ni Teresa. Subalit hindi lang iyon ang tunay niyang layunin at ang pinakagusto niya ay maibalik ang pagiging tao ng mga ito, kaso wala siyang sapat na lakas upang gawin iyon at naniniwala si Ayla na maaaring magtagumpay ang isang mabuting seeker tulad ni Ara. Ipinaliwanag naman ni Ara na hindi niya kayang pabayaan si Teresa dahil ito ang una niyang naging kasama pagdating niya sa mundong iyon, minsan ay pakiramdam pa niya ay naiintindihan niya ang gustong sabihin ni Teresa kahit hindi ito makapagsalita. Bagamat maaaring haka-haka lang iyon, hindi niya malalaman ang katotohanan hanggat hindi niya ito naibabalik sa pagiging tao upang muli itong makapagsalita at sumang-ayon si Ayla na walang paraan para malaman kung ano talaga ang nararamdaman ni Teresa sa ngayon, ngunit napapansin niyang mas komportable na ito kay Ara kaysa noong una silang magkakilala. Pagkatapos noon ay nagkamayan sina Ayla at Ara bilang hudyat ng kanilang kasunduan, dahil dito ay opisyal nang naging permanenteng miyembro ng party ni Ara si Teresa at pagbalik ni Ara sa kanilang tinutuluyan, nagulat siya nang makitang natutulog si Misaki sa kanyang kwarto.
Ipinaliwanag ni Suzuna na ihahatid lang sana nila si Igarashi pero nang makita ni Misaki kung gaano kalambot ang kama, nahiga lang muna ito sandali hanggang sa tuluyan ng makatulog at iginiit ni Ara na wala naman siyang problema kung gamitin ni Misaki ang kanyang kama. Maya-maya ay bumalik sina Igarashi at Luisa at binanggit nilang katatapos lang nilang maligo. Nang marinig iyon ay naalala ni na Alicia at Suzuna na hindi pa rin sila nakakaligo. Pero dahil gabi na ay sarado na ang paligan sa kanilang tinuluyan pagbalik nila. Kaya iginiit ni Ara na maaari nilang gamitin ang paligan doon kung gusto nila. Nagpasalamat naman ang dalawa at pagkatapos nito ay sinabi ni Alicia kay Ara na habang tumataas ang kanyang level, kailangan na rin niyang pag-isipan kung saan siya titira. Dahil mataas na ang ranggo niya sa leaderboard at may karapatan na siyang lumipat sa Royal Suite ng District 8, pero hanggang 8 tao lamang ang maaaring tumira roon kaya kailangan ding lumipat kasama niya sina Alicia at ang iba. Ipinaalam ni Ara na pag-isipan niya muna iyon at sa ngayon, gusto lang muna niyang maupo at magpahinga dahil napakahaba ng naging araw niya at napansin niyang sumunod din si Teresa sa sala, hinaya niya itong maupo kaso nanatili lang itong nakatayo. Tinanong niya kung gusto ba nitong maligo kasama ng ibang ngunit hindi pa rin ito kumilos. Kaya sinabi na lamang ni Ara na malaya itong gawin ang kahit anong gusto nito dahil tahanan na rin nito ang lugar na iyon, pagkatapos ay binuksan niya ang kanyang status screen. Masaya siyang makita na nag-level up siya matapos ang huling laban, ibig sabihin ay maaari na siyang makakuha ng bagong skill at bigla niyang naisip na hindi pa niya nakikita ang status ni Teresa, kaya nagtanong siya kung maaari niya ba itong tingnan. Lumapit si Teresa kay Ara at tumalikod at tinanong ni Ara kung ibig bang sabihin nito ay gusto nitong tingnan niya ang likod nito. Tumatango naman si Teresa bilang kumpirmasyon at pagtingin ni Ara ay napansin niya ang isang marka sa batok ni Teresa, batay sa sinabi ni Ayla at naisip niyang ito ang slave crest. Pagkatapos ay ginabayan ni Teresa ang kamay ni Ara upang hawakan ang marka at nang mahahawakan niya ito, nagsimulang magliwanag at magbago ng kulay ang slave crest dahil kinilala na nito si Ara bilang bagong may-ari ni Teresa. Dahil dito ay nakita na ni Ara ang status ni Teresa sa kanyang license screen, sakto namang nagising si Misaki at lumabas mula sa kwarto at humingi siya ng paumanhin kay Ara dahil ginamit niya ang kama nito nang walang pahintulot, pero iginiit ni Ara na ayos lang iyon. Nangako si Misaki na balang araw ay makakabawi rin siya sa kabutihan ni Ara. Sigurado siyang magiging malaking tulong siya sa paghahanap ng iba't ibang kayamanan dahil napakaswerte niya bilang isang gambler, dahil doon ay naitanong ni Ara kung bakit iyon ang job na pinili niya. Inamin ni Misaki na pinili lang niya ang pagiging gambler dahil sa tingin niya ay napaka-cool nito, bukod pa roon ay simula pa noong bata siya ay likas na talaga siyang napakaswerte at sa katunayan, minsan ay bumili lang siya ng lottery ticket ng walang plano at nanalo pa siya ng 100,000 dahil dito. Napangiti si Ara at sinabing mukhang totoong ang napakaswerte ni Misaki. Pagkatapos noon, nagtanong si Misaki kung nasaan na ang iba at binanggit ni Ara na pumunta na ang lahat sa paligan kanina pa at nang marinig iyon, sinabi ni Misaki na gusto rin niyang maligo kaya agad siyang nagtungo roon. Napag-isip-isip din ni Ara na oras na para maligo, kaya nagtungo rin siya sa paligan kasama si Teresa at pagdating nila sa pinto, iginiit niya kay Teresa na pumasok ito sa paligan ng mga babae habang siya naman ay pupunta sa paligan ng mga lalaki. Ngunit makalipas lamang ang ilang minuto at habang naliligo si Ara, biglang pumasok si Teresa sa paligan ng mga lalaki at doon ay nagulat si Ara at agad itong sinabihan na hindi ito maaaring pumasok doon, ngunit hindi siya pinansin ni Teresa at nagsimula pa itong maghubad sa harap niya. Ayaw ni Ara na may biglang makapasok at magkamali ng akala. Kaya pansamantala niyang nilock ang pinto habang inaayos ang sitwasyon at pagkatapos ay nilapitan niya si Teresa at sinubukan na kumbinsihin itong lumipat na sa paligan ng mga babae. Sa halip ay kumuha si Teresa ng tuwalya at ipinahiwatig na gusto nitong kuskusin ang likod ni Ara, hinayaan na lamang ito ni Ara dahil naisip niyang iyon marahil ang paraan ni Teresa ng pagpapakita ng pasasalamat at habang kinukuskus ni Teresa ang kanyang likod, ipinaliwanag ni Ara na simula bukas ay hindi na ito maaaring pumasok sa paligan ng mga lalaki. Ngunit napansin niyang pababa ng pababa ang galaw ng mga kamay ni Teresa kaya agad niya itong pinatigil, dahil dito ay maaga niyang tinapos ang pagpapakuskos at ipinahayag na magbabad na lamang sila sa mainit na tubig. Subalit pagkapasok pa lamang ni Teresa sa paligan ay bigla itong nawalan ng malay, noon lamang naalala ni Ara na dahil kalahating lizard man si Teresa, cold-blooded ito kaya hindi nito kinaya ang sobrang init ng tubig.
Makalipas ang ilang minuto, binihisan ni Ara si Teresa at inilabas ito sa paligan upang palamigan ang katawan nito at nang malaman ng iba na magkasama sina Ara at Teresa sa paligan, napilitan si Ara na magpaliwanag ng husto upang mapaniwala silang walang nangyaring masama. Sa huli, naintindihan din nila ang tunay na nangyari at wala naman silang ikinagalit dahil mukhang hindi naman nabahala si Teresa sa nangyari at pagkatapos nito, naglabas si Misaki ng isang chart at pinapili ang lahat kung saan sila matutulog dahil dalawa lang ang kama at kailangan nilang pagdesisyonan kung sino ang maghahati. Hindi nagustuhan ni Ara ang ideya ng pakikihati ng kama sa kahit sino sa kanila, naalala kasi niyang noong huli itong nangyari at muntik na silang lumampas sa limitasyon ni Igarashi, kaya napagdesisyonan niyang sa sofa na lamang matulog habang ang iba ang gagamit ng mga kama. Nagpuyat muna siya ng kaunti upang makapili ng bagong skill at sa huli, pinili niya ang Hawkeye na isang kakayahang nagbibigay sa kanya ng masusing pagsusuri sa buong paligid at nagpapakita ng lahat ng nangyayari sa battlefield. Makalipas ang ilang sandali ay napansin niyang lumabas si Teresa mula sa silid, inakala niyang sanay lang itong magbantay sa gabi tulad ng ginagawa nila sa mga dungeon, kaya iginiit niyang hindi na nito kailangang magbantay habang nasa ligtas silang lugar. Pero hindi pala iyon ang dahilan kung bakit gising pa si Teresa. Nagpa siya si Ara na subukan agad ang bago niyang skill at nang i-activate niya ito, agad niyang naramdaman ang buong paligid at naging malinaw sa kanya ang lahat ng nangyayari sa loob ng silid. Naisip niyang malaking tulong ang kakayahang iyon sa mga susunod na laban, kaso maya-maya ay bigla siyang inantok ng husto at nakatulog at lumapit naman si Teresa at marahan na tinatakpan siya ng kumot. Ilang sandali pa ay lumabas si Igarashi mula sa silid dahil hindi siya makatulog sa sobrang pananabik. Ganoon din ang nararamdaman ng ibang mga babae, nagtaka silang lahat kung may kinalaman ba ito sa kapangyarihan ni Ara. Hindi nila maipaliwanag kung bakit gusto nilang mapalapit sa kanya kaso alam nilang hinding-hindi papayag si Ara sa ganoong bagay, kaya bumalik na lamang silang lahat sa kanilang higaan bago pa siya magising, kinabukasan ay naghanda sina Ara at ang kanyang grupo upang muling bumiyahe. Bago sila umalis ay tinanong ni Ara kung may kakaibang nangyari ba noong gabi. Agad namang itinanggi iyon ni Igarashi subalit halatang halata sa mukha nito na nahihiya siya at pagkatapos noon, nagtungo ang grupo sa pandayan upang kumuha ng ilang kagamitan. Nauna na palang iniwan ni Ara roon ang mga materyales mula sa Juggernaut noong nakaraang araw, pero dahil napakalaki ng mga iyon ay hindi pa natatapos ng panday ang pagproseso sa lahat ng materyales. Pati ang anak nitong babae ay tumutulong na rin upang mapabilis ang trabaho. Humanga pa ito dahil sa loob lamang ng maikling panahon ay nakapatay na si Ara ng 2 named monsters. Sinabi ng panday na kakailanganin pa nila ng ilang araw upang matapos ang lahat, kaya binanggit ni Ara na huwag silang magmadali at tingnan na lamang kung alin sa mga materyales ang maaaring gawing kagamitan o ibenta. Samantala ay balak ni Ara na puntahan ang isang chest cracker upang sa wakas ay malaman na kung ano ang laman ng treasure chest.